Sa dagdag ko lang para mabuhulong natin yung the Philippine National Para Games, of course, is pretty much yung maka-identify tayo. At saka kasama dito lahat ng ating nasa national training pool, kasama dapat sila dito. At para malaman nyo, siyempre pagkatapos ng National Para Games, ang next year natin dito yung meron tayo ASEAN Para Games, diba? Katulad ng SEA Games. Pero next year magkakaroon tayo ng Asian Youth Para Games sa Tashkent. Sinabay ito doon sa Asian Youth Games din, no, sa Tashkent, Uzbekistan. Tapos yung aming ASEAN Para Games will be January 2026 dahil yung SEA Games sa December. And then we will have the Nagoya Games, yung packet siya, in 2026 as well. And then of course, LA Paralympic Games na. So yun ang parang step ladder natin patungo ng Paralympic Games at World Championship. Opo, salamat po. Speaking of yung mga midgets, marami nga po nagtatanong, ano daw po ba yung mga events na open for them? And especially yung nagtatanong sila about basketball kasi meron nga umiikot ngayong team na proposal midgets. Pag pumupunta sila sa mga probinsya, sobrang saya nung yung mga tao. Mas exciting nga daw siya doon sa existing na basketball, not to undermine yung yung sa existing. Lalo na pag may magdang, no? Nagsa-somersault pa. Yun nga po, ano daw po mga events na pwede salihan ng mga... Well, there are para sports events na kasama yung midget like powerlifting and badminton. Sa athletics, meron din. But sa athletics, yung events nila is the throwing, mga throwing events. Doon sila nakasama. Shot put, discus throw, and javelin throw. And nakikita na namin sa Southeast Asian Games pa lang, talagang may competition talaga for them hanggang sa Paralympic Games. And this will be a great opportunity for us na magkaroon ng competition for them. Marami rin nagsign up na midget dito sa Philippine National Para Games 2024. Opo. Any two officials can answer this question, si Sir Barrel and Mr. Rudy. How is your coordination with the PWD departments ng mga LGUs? Kasi nandun lahat ng list ng mga ng mga PWDs. Yeah, of course, our coordination, dati na kasi may listahan na kami na no? We already have a directory of those participated in the past. Tinatap siyempre namin ang tulong ng mga national organizations of persons with disabilities, those mga benefit for 3 major disability groups. At siyempre, ngayon din, meron na tayong tinatawag na PIDAW, no? Persons with Disability Affairs Offices. I think there are about, hindi ko naman, 300 yan or 400 offices across the country. And we saw it up then, including the regional offices na rin of DSWD, no, through the NCPA, and yung palarong pambansa, no, di ba? Yung mga special education centers, diyan marami yung visually impaired, intellectually impaired. Kasi yung mga PI, naka-integrate na sila. So that's where we tap our sources of para-athletes participating. Meron po ba kayong data ng total number of, at least estimate na nationwide number of PWDs natin? Well, you know, we've always attempted, I've been in this, call it, sector, for 40 years already. Napakahirap talaga i-identify. Kung ginagamit na lang namin, yung rule of thumb, which is about 10% for developing countries. So kung titignan mo, 10 million at least, but kasama na dyan yung ibang disability groups na yung mga kidney or stroke, etc. So I would say siguro to be more conservative, 5% of the Philippine population would be persons with disabilities, conservatively speaking. Good morning, Sir Mike. Lito Orado po from Avante. Umibigay Sir Goody dyan kay Coach Joel. Kasi merong panibagong classification na inilabas yung ating Paralympic organizations. No? I-implement na po ba natin ito ngayon dito sa National Open natin? Pasagot ko rin, definitely. No? Alam mo, importante yung classification
Kasi like I said, no, ladder yan. Dapat dito talagang i-implement pa lang habang sa para games lang natin. Pati na rin sa palarong pambansa, mga bata. Kasi pagdating ng ASEAN, Asian, pahigpit yung kanyang classification. As a matter of fact, pagdating ng Paralympic Games, wala na tayong classification doon. No? Kumbaga dapat pre-classify na sila doon. And importante talaga yan. No? As a matter of fact, dito sa classification seminar na gagawin natin, at i-classify halos lahat. Unless yung mga meron ng meron sa national team classified na yan. We have 3 foreign classifiers, 2 from Singapore, and 1 from Indonesia, from the Southeast Asian countries, to help train our doctors, optometrists, etc. that will be participating. Tagdagan nyo, Rudy? Ikaw? Classification. Yes, alam na natin na unlike sa regular sports, no, isa sa main important din talaga sa para sports is in classification. So before we go into training athletes and identifying them, we need to undergo muna classification. Kasi minsan, nung pala, nag-train tayo tapos ineligible pala yung athlete. So importante talaga sa atin, lalo na sa local, magkaroon ng mga classifiers. That's why Philippine Paralympic Committee, FIXPATA, isa sa mga programs natin na talagang magde-develop tayo ng mga classifiers from national to regional hanggang international sana. Kasi it's been very advantage sa isang country na meron kang international classifier. Kasi para yung standard ng pag-classify nila nandito na sa atin. Napaka-importante po ito. Coach Joel, how many soon-to-be national athletes ang hinahanap natin? Well, to give you an idea lang, sa Southeast Asian Games, sa Philippine Para-Athletics team, we have 23 to 26 athletes palagi tayo. But our counterpart, Indonesia, they have 86 athletes. Ang Thailand, ganun din, 80 plus. So, ganun ka-konti ang natin, hindi dahil sa walang magagaling, kundi talagang kulang pa tayo sa identification dahil nga marami pa tayong classification na hinahanap, no? And this is a great opportunity kasi yan ang ginawa ng Indonesia way back when they hosted the 2011. Nakausap kami mga Indonesian coaches, talagang sinuyod nila po Indonesia. Biglang lumakas ang Indonesia, biglang dumami yung atleta nila noong 2011. At talagang nag-triple yung atleta nila. Ganun ang ginawa nila. Yes, sir. As a matter of fact, kakatapos lang ng games sa Indonesia, about a month ago yata tumati, kanilang national games, no? Sa kanila, mga 3,000 nag-a-attend, no? 3,000. And of course, it's a bigger, mas malaking population nila. But Malaysia, nasa mga 2,000. So we have to hit that particular number para mas marami ito. The more na pagpipilian mo, di ba siyempre, the better you might get number of athletes. Pero ang kailangan talaga natin yung full complement. Ang China nga, sa Paralympic Games at sa Asian Games, 3 yung kanilang lumalaban sa isang kategory. Di ba sa for second time, nag-award nga ako sa Paralympic Games sa France, sa gold, silver medal, puro Chinese. So we have to reach the full, sabi nga, tayo 23 hanggang 86 pwede. Yes, sir. Full complement. Ibig sabihin, full complement, lahat ng classification level, meron tayo dapat na atleta. So yun ang natin. Sa lahat ng sport dapat. Sir Mike, do we need to be full complement? Kasi minsan sa SEA Games, biglang pupunuan natin ng isang atleta yung isang event tapos biglang aalisin ng host. Do we have to consider that also dito sa PNPG? Definitely, ang proseso ganito, no? Maglalabas sila ng letter of intent o yung LOI, parang gano'n, no? Kung anong sport, bibigyan tayo ng 20 sports, mamimili yung country, magbibigay sila ng entry dito sa first entry form, no? Doon sa entry form, lalabas doon pa ilang country magpa-participate sa kada sport. Pag hindi siya umabot ng 4 yata, no? Isa natatanggal yung sport na yun. Pag pinayagan naman nila, baka yung ibang event, kulang naman ng atleta. So minsan, well,
Di ba, kino-combine ba sa ASEAN level? Yes, sir. So ang ginagawa nila, kino-combine nila minsan yung disability groups at big point system. So malaking bagay talaga yung nagkaroon tayo ng ganong klaseng sistema. So we have to really push that lahat, pati sa swimming, lalo na sa swimming athletics, those are the two major sports, napakaraming sumasali yan. At saka lahat ng disability group kasama dyan. Di ba? So that's why it's important for those two sports. Coach Joel, yung mga